Sino ba to? Si Sid ba to ng Ice Age? Maaga pa nga lang nabutan ko, naglilinis na si Mama at si Ate Shaminyo nitong liguan ng ating pack members. At syempre, alam nyo na nga kung anong ganap. Lilinisin ba naman to kung hindi gagamitin ng ating pack? Buong buwan kasi itong hindi nagamit. Kaya naman yan kailangan i-disinfect ng maigi kasi nga magpapaligo na ulit tayo. At ayun na nga, naganda na rin si Mama muna ng thermometer. Ako naman, inayos ko yung mga blower na gagamitin. Syempre, kailangan 2 pang malakasang blower yan. Kasi naman, mga halimaw nga po ang maliligo for today's video. At kita nyo naman po, tinuka agad ni Robin yung camera. Manok yarn. Naalala ko nga yung isang comment, nagagalit siya at sabi niya, wag naman daw tawaging halimaw to mga to. Para sa inyo ba, hindi mukhang halimaw yung mga yan? Charot. Halimaw naman kasi talaga. Halimaw sa laki ang mga to. Kaya naman halimaw ang tawag natin at halimaw din sa energy. Eto nga sa part ito, inahanda lang ni Mama yung thermometer pero grabe nga sila mag-akyat-akyat. Akala mo kung anong hinihingi. Kaya nga pala may thermometer kasi nga check muna natin yung kanilang temperature bago sila umpisahan na liguan. Kasi nga po, kung mataas yung temperature nila ay hindi sila pwedeng paliguan today. Kailangan mababa or normal yung kanilang temperature. Kaya na nga po, sinuutan na sa puwet at talagang hindi nga maganda o gaga si Bordags pangungulit habang kinukunan ng temperature yung kapatid niya. Normal naman ang temperature nila at after ngang kuha na ng temperature, puro kalokohan na naman ang ganap. Talagang tinalo na ni Robin itong si Bordags. Dito naman tinatry kunin ni Ate Charmaine yung dahon na kagat-kagat ni Bordags. Nakakuha siya ng bulok na dahon dun sa may halaman. Para matigil nga ang kaguluhan, binuhat na ni Ate Charmaine itong si Robin at inilagay na sa paliguan. Sabi ko naman, papasukin muna sa loob naman siya nito si Bordags kasi siguradong puro kalokohan ang gagawin nito habang nililiguan yung kapatid niya. Inumpisahan na nga pong basain itong si Robin at grabe waterproof ang ate mo. Hindi nababasa basta-basta ng tubig. Ganun po kasi talaga ang coat nila dahil nga double coated sila kaya talagang kailangan ay manuot sa kanilang mga balat ang tubig or ang shampoo na ilalagay sa kanila. Kaya naman po hindi rin talaga madaling magpaligo sa mga ganito. Yung shampoo naman po na gamit namin, ito pa ring bearing thick and flea smelly hair na variant kasi grabe kabango po nito. Hawak-hawak naman ni Ate Charmaine yung mukha nitong si Robin kasi nga po hinihimod niya yung tubig sa sahig. And alam nyo naman, hindi sila pwedeng makainom ng maduming tubig kahit nga tubig sa gripo, hindi pwede. Kasi nga po may kung ano-ano sa top water na maaaring makaapekto sa kanilang blood. Alam nyo ba na ang blood parasite on dogs ay maaari nilang makuha sa pag-inom ng maruming tubig? Or kahit nga po hindi talaga maruming tubig, yung malinis na tubig pero galing mismo sa gripo ay maaaring mag-cause sa kanila ng blood parasites. Kaya nga po ang pinainom namin dito sa mga halimaw ay distilled, purified or mineral water para palagi silang safe, 'di ba? Ayan nga, ini-enjoy na po ni Robin ang mga pakuskus at pamassage-massage na ginagawa sa kanya ng kanyang Ate Charmaine at saka ng kanyang mommy. At alam mo ba, napaka-behave pa nga po niya? Kasi nga po, very minimal yung movements na ginagawa niya habang pinaliliguan siya. Kaya talaga namang hindi nahirapan itong dalawang magpaligo. At syempre, nakuskus rin nga po siya ng maigi. Yun ang mahalaga para nanunuot naman talaga at feel na feel niya sa balat niya or makiskis ng ayos yung pinakaanit niya. Ayan, inumpisahan na nga rin po siyang banlawan. Isa pa nga po ito sa pinakamahirap ding gawin. Kasi nga po, once nang masabunan na yan or ma-shampoo, ewan ko ba, ayaw na silang lubayan ng shampoo, be. Kahit nga siguro isang drum na tubig yung gamitin mo, hindi pa basta-basta matatanggal agad yung shampoo sa kanila. Grabe naman kasi talaga kapal ang balahibo ng mga to. Mahirap nga po magpaligo kapag mas makapal yung balahibo, syempre. At ayan na nga po si Robin. Ay, be, si Robin pa ba yan? Parang ibang tao or ibang doggy na yan, Pinunasan nga lang din muna siya ng mukha at binlower ni Mama ng konti para tumalsik yung mga buo-buo or madaming tubig na nasa katawan niya. After noon, dinala na nga po siya dyan sa table na yan kasi dyan siya iboblower. Habang binoblower nga siya, makikita niyo yung talsik-talsik na mga tubig na galing sa kanyang katawan at napakadami po niyan talagang yung magboblower ay mababasa din. Dalawa na nga po kami nagboblower dito, pati camera nabasa pa. Medyo malikot din nga pala siya habang binoblower kaya naman pinasok muna siya dito sa cage para dito na siya i-blower sa loob. Ito nga yung mga kalmot na ginawa niya sa kuya niya. Grabe, 'di ba? Maya-maya pa lumabas na si Bordags at natakot nga po siya kasi alam niya yung tunog ng blower. Instantly na gets nga po niya naliliguan siya kaya ayan, talagang iwas-iwas siya sa blower at kunwari busy kung saan-saan. Pero nung ma-corner nga ni Mama, ayan, binuhat na rin agad. Grabe namang kalaki, parang kasing laki na agad ni Daddy Hercules. Buti na nga lang at kinakaya ni Ate Charmaine at ni Mother na buhatin tong mga to. Hindi kasi
kasi makapagbuhat ang ating mga boys dito kasi puro sila bagong bungi ng ngipin. Kaya nga po nagpapaligo today ay si mother at si ate Shamin kasi kailangan po ng malakas na force kapag magpapaligo sa sobrang likot ng mga to. Lalo na nga dito kay Bordags, naku sinasabi ko sa inyo talagang kagulo sila habang nagpapaligo. Anyways, ito nga po palang ating shampoo ay talaga dinadilute natin sa water. May nakita po kasi akong comment na nagsasabi na i-dilute din daw po sa water ang ating conditioner. Hindi ko na nga lang po maalala pero may binabanggit kayo kung kanino nyo yung natutunan. Pero as per our ways, talagang shampoo lang po yung dinadilute namin at hindi si conditioner. Kasi nga po si conditioner kahit po sa tao kapag basang-basa yung ating hair ay talagang hindi kakapit ang conditioner at hindi po ma-absorb basta-basta ng ating hair kapag basang-basa po ang ating hair. Kaya naman kapag magko-conditioner po tayo, kailangan ipigain natin ng maayos ang ating hair bago po natin ilagay si conditioner directly. At naniniwala po kami na ganun rin nga po sa dogs. Since ganun po talaga ang formula ni conditioner, hindi siya basta-basta lumalapat or na-absorb ng ating hair kapag basang-basa yung hair. Paano pa nga po kung ang gagawin nyo idadilute nyo siya sa water, baka naman mawala na yung effect niya. Sayang lang yung paglalagay ng conditioner. Kaya kung napansin nyo nga po, ang ginawa namin nung nag-conditioner kami kay Hercules ay nilagay na lang namin directly or minsan sa palm nga po namin, kinukuskus lang namin and saka namin nilalagay sa kanilang balahibo. And before nga po maglagay ng conditioner, we remove as much water as we can para nga po mas ma-absorb nung kanilang hair ang conditioner at mas maganda naman yung effect. Anyways, ayun na nga po, binoblower na rin itong si Bordags. Nakalimutan ko sabihin sa inyo, Ranger nga po pala talaga ang pangalan niya. Sanay lang nga po talaga kaming tawagin Bordags kasi nga po simula nung maliit pa siya talaga yung pinaka-malaki sa kanilang magkakapatid. Big bone nga din po talaga siya manang-mana sa kanyang daddy Hercules. Yun nga lang, talagang napakalikot-liguan. Makikita nyo naman po talaga ang difference nitong si Bordags dito kay Robin. Talaga napakabait ni Robin na si Bordags puro kalokohan. Kahit nga po after liguan, grabe naman ang kalikutan. Sabi ko kuhanan ng before and after. Yung maganda siya after pero hindi na nga po makuhanan sa sobrang likot. Kaya pinapasok na lang ni mama sa loob. Pagpasok nga po sa loob, grabe nang ukit-ukit pa siya kung saan sa ang cage bago pa siya pumasok sa kanyang cage mismo. Nahirapan si mama magpapasok dyan ha. Pinainom rin nga po pala sila ng water para naman mawala yung stress nila sa panliligo. At ayan, talagang napakatakaw naman din nila sa tubig kasi. Talaga nga pong kahit tubig simut, sarap sa kanila. Ito nga po si Robin, iba-iba naman. Medyo nakukuhanan, navivideohan yung mama ng pakonti-konti. Yun nga lang, talagang malikot rin talaga. Syempre nga po, dahil mga puppies pa sila. Opo, puppies pa po yung mga yan. Talagang adult size lang dahil malaki nga po yung lahi nila. At bilang puppies nga po, normal na talagang malilikot yung mga yan. Kaya naman talagang hirap na hirap kaming videohan. Wala tuloy pang before and after. Nasa taas nga ako nito, tinatawag ko si Robin pero di niya ako makita. Kaya naman tumaas siya dun sa may griller pero hindi niya alam nasa ibabaw niya pa ako. Maya-maya nga lang pagkatapos niya magtalbog-talbog ay pinapasok na rin nga po siya. At syempre kung ano-ano pa rin kalokohan ang ginawa sa loob, magkakapatid nga talaga po sila. Pare-pares na mga kalokohan. After nga po nun, binigyan ng din ulit siya ng tubig tapos nagpahinga na po sila both. Napagod sila panliligo.